I've seen you do it before. I believe you can do it again. You are all powerful. God, you're on the throne. Yeah, no, you can do a miracle. You're the Lord. Brother Inka Sister. So for today video, gagawin po namin a Night of Power Online. Wow! So ayan, let's go. Inanay mo katapat sayaw, igsuon. Sayaw si Lord. Alright, everybody, this is how we do it. Hey! Here we go. Ikaw ang hinahanap. Yes, Lord. Ikaw ang hinahanap. Ikaw ang hinahanap. Hinahanap. Jesus, ikaw ang hanap. Jesus, ikaw ang hanap. Jesus, ikaw ang hanap. Jesus, ikaw ang hanap. Hinahanap-hanap. Hallelujah! Hey! Yes, Lord! Thank you, Jesus! Come on, let's dance! Woo! As we sing all together, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Yes, Lord! Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Sabay-sabay! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Hallelujah, wave your hands. Wala na ngang mas hihigit, wala na mas lalapit sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Wala na ngang mas hihigit, wala na mas lalapit sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Higit sa lahat, higit sa lahat ng pininig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ng biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat ng pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ng biyaya mo, napakaliwanag, napakaliwanag, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Napakaliwanag ng kinabukasan ko. Shout Jesus! Thank you, Lord. Hallelujah! Hallelujah! We worship you, Lord Jesus. You can raise your hands towards heaven. Let's worship the Lord. One with God, the Lord Most High. The hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. Sing it out. What a beautiful name it is. The name of Jesus.
the name of Jesus. Hallelujah. Oh, you didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Oh, my sin was great, your love is greater. What could separate us now? What a wonderful name. Come on, sing it. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Now come on, feel free to worship the Lord tonight. Oh, Jesus. Jesus, death could not hold you. Come on, sing. The veils are before you. You silence the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no king. Come on, sing. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Come on. Hallelujah. In the name of Jesus, there is power. There is power in the name of Jesus. Hallelujah. There is power. In the name of Jesus. To break every chain. Break every chain. Break every chain. Say it louder. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain. Break every chain. To break every chain. To break every chain. Break every chain. To break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain. Break every chain. To break every chain. To break every chain. Break every chain. Break every chain. Hallelujah. To break every chain. To break every chain. Oh, come
chains falling. Hey, I hear the chains falling. I hear the chains falling. Sing it louder. Oh, I hear the chains falling. 'Cause I hear the chains falling. I hear the chains falling. Yes, Lord, I hear the chains falling. I hear the chains falling. I hear the chains falling. Raise up your voice. I hear the chains falling. Right here, right now. I hear the chains falling. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, hallelujah, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain. You have no end, yes Lord, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Come on, give the Lord a loud shout of praise. Shout His name, Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos. Father God in heaven, in the name of Jesus, as we come before your throne room of grace, Lord, as I apply your blood to cover us, the blood that redeemed us from the curse of the law, as I blind and bind all unclean spirit and every strong man, as I declare, Lord, that every stronghold will be destroyed in the name of Jesus, as I blind the rulers, the powers, the principalities, as I render them powerless in the name of Jesus, as I declare you and decree that Satan is a defeated foe. As I declare the victory on the cross of Calvary. Oh God, salamat o Diyos ang dulay good God tonight. Your name will be exalted. You will be glorified, oh God, in the hearts of your people. As we come together, Lord, in one accord to praise you, to glorify your holy name, and Lord, to pray, Lord, to bring our request, supplication, and petition. We thank you, God, that you are here. Ni ka sa among taliwala, nakakita ka sa among gihimo. Salamat o Diyos sa imong presensya. Holy Spirit,
You are very much welcome in this place. Hallelujah. Thank you, Jesus. Take your throne in this sanctuary. Take your throne, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Maayong gabi sa tanan. And salamat og dalay ko ng Dios, makapanglingkod ta uban ang presensya sa Ginoo. And bisan sa kabisi, bisan sa by the way, my love, happy birthday. Wala gitaon mi celebration kay gikan man mi mo pay paglanding namo gikan mig Cebu. Padayon ang trabaho bisan sa kapit-o sa panahon. And salamat sa Ginoo nga on fire ang ato mga kasimbahanan sa Cebu province. We conducted a series of commissioning sa mga 288 leaders. So makita ninyo na ay mga mauni ang sa Mandawi, 288 commissioning. Sige daw, pwedeng i-play ang mga picture. Yan, kita nimo. So, preparado na ang mga anak sa Ginoo. Gilibot na to ang mga kasimbahanan sa Cebu Province. Napoy pinaaptik nga kasalan ng bayan. Ay nani ni habang ang sa Cebu Manggod pag muabutan dito halos all in one, kutob sa pwedeng mahimo, himuon. And salamat sa Ginoo. How about ang area nato sa Lapu-Lapu? This is Mandawi, no? City Mandawi. This is Lapu-Lapu. So, mao po ning nahitabo sa Lapu-Lapu. So, commissioning yapin ni sa 288. Alam na po area sa adunay mga nag-unite nga mga mao ni ang area ni Pastor Danny Arabes. Adunay mga ordination nga nahitabo sa mga pastors. So adunay commissioning, medyo hago lang kay isa-isahon man gyud nimo og lihans. Tapos tag 288 kada area. So inana ba? And salamat sa Ginoo sa strength, no? This coming November, si Pastor Danny Arabes mag-start na sila sa aduna na schedule nga commissioning sa 1728. So naanay mo abot sa level sa kung 1728, 3,000 plus. Babae, lalaki. 1728 lang sa babae, lalaki 1728. So naana na ang dagan karon. For the first time in Negros in Cebu province naanay simbahan nga maabot og 3,000. That's why excited ko. Habang nilan ko ginina diri sa Davao, tawagan ako siya dayon ko okay, confirm ang imong request nga diin adunay commissioning nga mahitabo. Moanha ko November 30. And salamat sa Ginoo. Karon na ata sa ato ang Night of Power. Mahumanta karong Sundays, bukid na po dito na po ang kumbate sa prayer in the evening, in the morning sa dawn prayer, pagka Martes tira na po uli pagka Wednesday na mga buhaton, Thursday saka na po for prayer, Friday morning dawn prayer, pagkagabi Night of Power. Ingani ang life. Kay we believe that a prayerful church is a powerful church. Nowadays, kailangan nga naagyoy mo stand, naagyoy mo barog, kailangan nini nga panahon, ang katawhan sa Dios mahimo yung mainampoon. And salamat og dalaygo ng Dios nga diin, gitagaanta niya og strength, tagaanta niya, of course, given na, i-bless ta sa Ginoo, tungod kay naatay heart nga mo please, no, mo palipay sa Ginoo. And karon makita ninyo tungod kay naka-live ta sa FB, not only dili ta limited sa Davao lang kundi around the globe karon. Kusog asa ang taga Christ the Healer nagsigi ta karon og pray. Ang instruction ako sa ilaha kung asa man mo, i-open yung cellphone kay naatay live, naatay FB live para daghan ang magpray og daghan ang lugar nga abdan sa atong mga pagampo. O kini nga panahon, karon lang ni nahitabo, o karon lang ni nahitabo, o nabuhat sa atong panahon. Kung imon makita ang church history sa Pilipinas, wala pa'y nagbuhat og sama ni ini karon. Kita karon, we are in our third level sa atong prayer and fasting, and we are looking forward for 85 days. And of course, part ni sa ato ang kausa to pay the price. Dili siya sayon. Ang uban tuo nila nga dali lang kaayo
Maayon man sang Christ dahili, kadaghan na. Dili yung anak kadali, no? Nakita ninyo atong ginabuhat, every year, 85 days. Makita na to, adunay epekto. And tonight, adunay mga butang nga gusto na akong i-lay down sa inyo tungod kay ni aning mga teaching karon nga nakapaswade, no, o nakapa-deceive sa mga tao tungod kay kunuhay mga maayo sila bisag kung imong tan-awon pod ang ilahang FB page wa po'y tao, pero nganong magsigi magpangdaot. Okay? So nowadays gina-release ang yawa nga diin mo discredit sa iyang mga pulong ug mo daot sa iyang buluhaton. Atong maklaro ang Biblia clear. You will know them by their fruits. Ang tinuod nga nag-serve na bunga. Ang tinuod nga na espiritu sa Ginoo mo bunga gyud. Anong dili mo bunga kay wala espiritu sa Ginoo, di ba nato pwedeng atik-atikon ang Ginoo? Pagkatapos, mga bright kayo in the standard of this world, but layo kayo sa standard sa Ginoo. The problem nowadays, daghang mga tao nga mura gitawag naive ba? Kana bang dali ra kayong atikon. And here ato makita, mag-discuss ko about tithing. Kaya ang mga tao mang gumingon, wala na'y tithing, wala na'y tithes, tungod kay New Testament na, dili na ta under the law. Muna ilang ginalabay karon aron i-deceive ang mga tao. Look at America. Wala na nagtuman sa scripture, wala nagtuman sa pulong sa Ginoo. Look at them right now. They are in bankruptcy. Realidad ni. Kaniadto nga nag-follow sila sa scripture wholeheartedly, gibless sila. Look at Europe, America, but look at them right now. Calamities after calamities tungod kay nganoan adunay disobedience within their hearts. Dili na mutuman sa pulong sa Ginoo kay mga bright na kaayo. Na scripture ginatwist. Kay dili na pwede, dili na daw nowadays kay dili naman daw ta under the law, wala na tithing. The word of a king is the law in the kingdom. Ug dili pwedeng bawasan ang pulong sa Dios. Ug dapat makasabot. Muna nga ako karong i-discuss sa inyo ha. Kay adunay daghang deceiving spirit nga mo palihis lang sa mga tao sa ilang pag-serve sa Ginoo tungod lang anang issue. Mga issue ba nga. Now here ato makita tithing atong makita practice already before the law was given. It's beyond the law. Wala pa ang balaod, wala pa si Moses, the patriarchs, si Abraham, nag-practice na og tithing. Because in the kingdom, na dapat masabtan nato, kita steward lang ang Dios ang tag-iya sa tanan. Karon makita ninyo katong nag-viral nga oxygen, niabot ng 2.6 million tungod lang atong oxygen. Imagine ka, nga naman ang mga tao nakasabot. Ginahawa ta libre. Tapos kwintahan na to ang Ginoo sa tong tithes. Pagkatapos kung dili i-bless, magbagot-bot, Ginoo may pasamanginlan. Look at your life. Kung napa kay gituman. But for us, walay problema sa Christ na hilir, pero daghang kayong mambato. Kay basuya man sila, kay gibless man. Nganong dili mo sanay, nganong dili po sila i-bless, ungod kay dili man mutuman. Ang trabaho, magsige lang pamantay sa uban. Kung saan pag-bless kung nangawat ka sa Ginoo. Mapriso manggani ka, malaot manggani ka, mangawat ka sa imong silingan, how much mo sa Ginoo? Prinsipyo ni nga gihatag sa Ginoo sa ato in order for us to be blessed. And here ato makita, in Genesis chapter 14, 19 to 20, Melchizedek blessed Abram with this blessing. Blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has defeated your enemies for you. Makita nimo dinhi, si Melchizedek naghatag og proclamation nga ang panalangin sa Dios mag-aabot kang Abraham. Panalanginan sa Dios si Abram.
ang nagbuhat sa langit ug yuta mo panalangin kaniya nga naman mutabang ang Dios kaniya aron pagbuntog sa iyang mga kawi. Ang story ani, ang iyang pag-umangkon nga si Lot giabdak sa 4 kingdoms, 4 kings. Sa pagkabalo ni Abraham, gigukod niya with his own servant 118 compared to 4 kingdoms ilang gigukod ni to retrieve sa iyang pag-umangkon kay gihimuon namang slave sa ilang mga kalaban. But here ato makita si Abraham na ay mga tao nga will train. Nakasabot mo ana? Si Abraham, during that time, Abram pa siya, before gihatag sa Dios ang iyang gininahawa kay Abram, ato makita nga nag-train siya mga tao, iyang kaugalingong servant in his own household. Preparado siya. Wala siya nangalagad sa Ginoo, nagdanghag siya, magpakulata lang siya sa mga kalaban. But here ang story, nabuntog niya ang 4 kingdoms, 4 kings. Giretrieve tanan ang plunder. And human niini, mi-appear si Melchizedek. O gideklarahan siya na ikaw, Abraham, panalanginan sa Dios ug ang Ginoo mo imong manlalaman. And here, tanawa, in response, then Abraham give Melchizedek a tenth of all the goods he had recovered. Pila yung gihatag? 10% of all the goods he had recovered. Because he honored God in his life. Kay kung walay Ginoo, dili sa mudaog sa iyang pagpakigaway. Realidad ni sa atong panahon. Now, not only atong tanawon, not only Abraham, look at Jacob. Sa diyang si Jacob, milayas sa ilang lugar tungod kay nganuman, nag-away siya sa iyang magulang, nga mao si Esau, gipalayas siya sa iyang mama, adto dito sa akong igsoon si Laban, pangita dito kasawa. So tuod ban nilakaw si Jacob kay sugo kay si Esau kay ang iyang birthright giilog ni Jacob. Now here ato makita sa dihang naghigda si Jacob in the place called Bethel, nakita niya ang mga anghel sa langit sa kakadaog. Ingon siya posible kining lugara diri gaagi ang mga anghel bot pasabot mo niya ang hagdanan padung sa langit. Og tanawon siya gibuhat. Og nakigsaad siya sa Dios, Lord, sa akong panaw, imo man kong padalanginan, ang ikapulo, ako yung ibalik kanimo. Wala pa na tao si Moses. Wala pa'y balaod. Atong basahon, tanaw na to ni ang Genesis. Para maklaro. Then Jacob made this vow, if God will indeed be with me and protect me on this journey, and if I will provide, and He will provide with me food and clothing, and if I return safely to my father's home, then the Lord will certainly be my God, and this memorial pillar I have set up will become a place for worshiping God. And I will present to God a tenth of everything He gives me. Asa raman ni sila karon nga maayo manulti? Dali lang kayo mutuis sa pulong sa Ginoo. Wa pa na tao si Moses ani nga panahon, igsoon. Wala pa si Moses, to pa sa itlog ni Jacob. Ang iyang lulo sa iyang lulo, nagtahits na sa Ginoo. Kay ang gi-acknowledge kung walay Ginoo, dili sila muplampos, dili sila i-prosper. Nag-acknowledge sila nga ang Ginoo ilang protector, ang Ginoo mo ilang manlalaban. That's why sila nag-offer sa Ginoo kay nakabalo sila sa prinsipyo diha sa Ginoo. Yung mga tao nga maayo lang mutuis sa pulong sa Ginoo. That's why na ako na mo nag-prepare ko na karon. Maybe some of them, if we lively, makita around the globe, makita nila karon nagwali ko. Akong git-counter ang ilang mga gipagtudlo sa mga tao. Ang mga tao nga dili grounded, dili rooted, na nga deceive. Ug daghan ang mibiya. Ato na hisgutan karon. And here ato makita, the patriarchs
Wala pa'y balaod, wala pa na tao si Moses. Si Moses ang gitagaan sa balaod. Siya gitagaan sa Ten Commandments. Wala pa si Moses ini nga panahon. Pero makita nato nga ilan ang gibuhat ang gi-required sa balaod bisan pa wala pa'y balaod. Kay mauni ang principle in the kingdom. Ato makita ang tithing, it's a sign of covenant. Pakigsaad. Umo ni ang gibuhat ni Abraham o ni gibuhat ni Jacob. Nakigsaad, Lord, kung imo kong ubanan sa kung panaw, imo kong panalanginan. Tanan, sa unsa may ihatag nimo sa ako, akong ibalik ang ikapulo. It's a sign of covenant that God, ato makita that God, you belong, kumbaga, you belong to God and everything you have is of God. Nataw, baya gitang, wa ganitay pampers. Wa ganitay bikini. Misag tibak na lang, wa gyud. Nataw ta diri nga hubot-hubad. Bubiya ta dinning kalibutan na hubot-hubad. Di ba ta makasabot ana nga mohatag ta og honor sa Ginoo kung unsa man ang iyang gi-required? Lisod ba para sa ato ang mo give back to God? Aron ikaw ako i-bless sa Ginoo? Nabitaw na pag ang simbahan di mo tudlog tarong, ang mga tao dili gyud ma-bless. Kung dili ma-bless ang mga tao, matingala ka, di pud mo sanay ug di mo tubo. Kay under curse man, kay di man mo tuman, wala man nagtudlog sakto. Pag start na ko sa Christ na healer, giingnan ko sa Ginoo. Pag di ka magtarong tudlo, ay pagdahom. Bisa kung saan ni mo ampo ng mga tao ma-bless sila, di ko na sila ma-bless. Kaya wa ka nagtuman sa kong instruction nga tudluan ang mga tao sa eksakto nga pagtulunan. Unsa naman ang Christ na healer before? Ako ang pinakaihid nga pastor diri sa siyudad sa Davao. Si pastora na ni. Ako wala pa taong ko na pastor. Wala na nagpasabot nga mas idaran si Mrs. Bishop sa ako, mas batan-on na sa tanaw na kaysa ako, ha? Mula na siya 23. So, dili may maglayog edad. Mabito ning wa pa nitubog sakto akong buhok. Kay bata pa. Pagkano na, pabuhir ko na sa dugo, God. But dapat ang masabta na ito din, nga it is a sign of covenant. Acknowledgement that you rely on God as source of life, provision, and protection. Gi-acknowledge nimo sa imong kinabuhi, Lord, magtuman ko sa imong instruction. Kay gi-acknowledge na ko, Ginoo, nga ikaw akong protector, ikaw akong manlalaban, ikaw ang nag-provide sa tanan nako. Mauni ang gipalakaw karon actually dili lang sa Pilipinas. Gina-counter, ang pulong sa Ginoo gina-discredit ani nga mga tao. Nagtuo ko nga diha ra unta sila kutob, but na ay mas grabe nga blatant kaayo nga ilang gibuhat nga statement. Ug ako ni isulti sa inyo karon. Wingoy ko blatant, kada pang burag kulang na lang, burag blasphemy before God ang ilang gisulti. Wala man ko nagdaho mga moabot sila ani nga punto, kidaghang mga taon na deceive. Mukuha sa quote, i-post, kato mga tao nga na ay heart nga dili maayo, madalag yun nini nga panahon. Munang luoy kay ka kung di ka magtarong. Kay nowadays, makita nato, tanang klaseng spirit gi-release that even the elect ang pinili malimbungan. And here, this is absolutely false and not biblical. According to the Word of God, ato makita, ang akong kwaon sa akong statement, nakulangan ni Mrs. Bishop ni nga statement, natangtang ang original text. Akong i-check kay para matis masabtan nato ni. Here. According to the end time headlines, I was shocked to learn that a well-known Reformed Baptist pastor, an author who is known
for his internationally syndicated Christian teaching in radio and television programs stated during a question and answer portion. Unsa ni nga pagpangutana sa ilaha? That any individual who takes the mark of the beast, katumudawat sa marka sa 666, during the tribulation period can still be saved even after taking the mark. How come? Usa kuno kaalagad sa Ginoo, niabot na siya sa extreme sa pagtudlo na di ay during tribulation period ang mga Christian pirirang mudawat sa tatak sa 666. Maluwas di hapon sila. Pangutana, mao ba ni ang gisulti sa Biblia? Atong tan-awon ang Biblia kung unsay gisulti. Kung ang tao ba nga mudawat sa number sa 666, maluwas pa ba? Ato ning i-check. And here ato makita, this is absolutely false and not biblical whatsoever. Dili ni tinuod bakak kini, tungod kay according to the word of God, those who take the mark of the beast in their right hand or forehead have eternally pledged their allegiance to Satan, and at that point they can no longer be redeemed and are destined for the future lake of fire. Dili ako nagsulti nini ang Biblia. Dili tinuod nga ang tao nga mudawat sa number sa 666 maluwas pa. Dili na tinuod, dili na mo'y gisulti sa Biblia. Kinsa de ay ni nga mga preacher. Kinsa de ni nga mga preacher nga nagbuhat og ilahang teaching, pagtudlo, aron ang mga tao malimbungan. Wala ko pagkaluoy sa mga taong nisunod ni ini nga preacher. Pagkaluoy. Kita gawali ta do not receive the mark of the beast. Kay na scripture mo sulti unsang klaseng silot ang imong atubangon. Ug ako ni basahon para mas masabtan natong tanan. And look at here, Revelation chapter 14, 9 to 10. Then a third angel followed them, saying with a loud voice, if anyone worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his right hand, he himself shall also drink of the wine of wrath, of the wrath of God, the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of his indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Ang Biblia nagsulti, si bisan kinsang mudawat sa tatak sa number sa 666 o number sa mananap, sakiton siya adlaw o gabi dito sa impyerno. How come this preacher gatudlo nga okay lang mudawat sa number sa 666 kay maluwas kag gihapon? Ang Biblia wa nagtudlo niya na. Ako kabalo ko, alarma sila karon. Kaya ako gipang-counter ilang gitudlo, kaya ilang gitudlo, blasphemy. Ginatwist ang mga pulong sa Ginoo. Those naive people, mga tao nga, malimbungan yun. O daghan nagsunod ani nila karon. And some of those are among us before. Nalimbungan. Kung si Bishop Ro, di mo tingog, kisay mo tingog. Wa man gyud tingog anak karon. Kung dili ko mo tingog, kisay mo tingog. Wala may nagtingog ani around the globe. Nga mo counter ani ang gipangtudlo nga dili na mao. I hope nga ang social media dili niya karon butangag interruption ang FB Live. I-monitor ba ninyo? Every time na naganay ko i-mention ilang i-distract para di masabtan sa mga tao. Ba't kamo nakasabot sa akong buti pasabot? Ang Biblia klaro. Si bisan kinsa nga mudawat sa number sa 666 o number sa mananap. Kay mananap gini siya. Siya ang author sa tanang kamatay.
Si bisan kinsa nga mudawat sa number sa 666. Actually, makita nimo ang movement karon eh. Ang ginabuhat karon sa katauhan. Kita nimo nga on the move ang Antichrist. He's about to rule and declare that he is God. Kinsa may musulti karon sa tinuod? Klaro ang Biblia. Pag mudawat ka sa number sa 666 tungod kay naa kay fear, dili ka kapalit og pagkaon, dili ka ka-travel, dili ka ka-eskwela, dili ka ka-trabaho. Kanang klase nga mga mentalidad. Ang tendency anak mudawat jud ka sa marking of the 666. But ang Biblia clear. Clear ang Biblia. Clear. Mag-antos ang taong mudawat sa number sa 666 dito sa linaw nga kalayo sa impierno ug magkagot ang iyang ngipon adlaw o gabi. Adlaw o gabi sa walay hunong o sa walay katapusan. Ug ngano kini kunuhay preacher mo ingon nga pwede ra o kira mudawat sa number sa 666 maluwas ra gihapon ta. Kini klaro ni nga agent of Satan. Agent of Satan. Gusto siyang daghang mga taong malimbungan aron malaglag ngadto sa impierno. Aron daghan sila, daghang muuban sa ila. Kamo gitudluan. Tudluan mo sa eksakto. Aron maigsakto ang atong pagpangalagad. Sayang manggod kaayo kung di nato tarongon atong pagpangalagad. Nia naman lang yuta nangalagad naman lang yuta. Ato ni tinudon. Amen. Regardless of your theological view in the timeline of the rapture, or if you don't believe in the rapture, this is very dangerous to tell people that they can accept this mark and still be saved. Unsa may background sa mga tao, unsa man nga klase nga denomination, unsa man imong learning about, imong view about the rapture, delikado kaayo kung magwali na ka sa mga tao nga bisan pag mudawat ka sa number sa 666, maluwas ka gihapon. Delikado na siya. This is literally a matter of life and death for eternity. Kay igsuon, pag mudawat ka sa number sa 666, di na jud ka. Dili na jud ka. Kung ako ning dutan karon, mo react jud sa ako ang social media. What is happening nowadays will lead to that direction. Nakuha ninyo? Unsay nang hitabo karon sa planet Earth, it will lead to that direction. Kay dili naman ka makaresist. Loaded naman ka. Saan yung pag-resist? Loaded na ka. Daghan na ka gidawat. Dili na ka makaresist. Basig mo ni ang only hope. But realidad ni, ako moingon, lamang ang mialam. Isara ang kinabuhi ni Bishop Rod. Isara ang akong kinabuhi. Ako ning gi-offer sa Ginoo. Aron diin daghan pang mga taong maluwas. Dili malimbungan. Clear ang scripture. Ang atong Ginoong Kristo ang nagunit sa susi sa kamatayon. Even the keys, not only death, but even the keys of Hades. Ang atong Ginoo nagunit. Siya nakabalo. Though we are appointed to die once, and after that we face judgment. Ang Ginoo nakabalo, kanus ata mag-end. Bisan kung saon ni mo magtinalawan kasi mong pagpangalaga, di ka magtarong. Kung patsyonon ka, mapatay dyan ka. Pero ako moingon niyo, if you are not done, you are immortal. Kung wala pa ta human sa atong trabaho, walay pwedeng upatay nato. Kung naa pa, kaniadto pa. Sayang kayo, kaisa ra ta mo agi ani nga life. Tapos mamiss nato. You pass this life unnoticed, pas kang sayanga. Niagi ka ni nga kinabuhi, tapos wa ka napansin ba? Kaya wa ba ka nag-viral?
Atong paminaw, nagisulti na Apostle Paul with regards to this kind of people, labi na mga tao nga na-deceive. Mga tao nga nalimbungan, kinaman tayo mga inaana, gi-confront, wala na, dili na, kay nakagamot na ang nakuha nga mga quotation, gipang-quote ito, kay mga bright lagi. But here, tanawa daw ni. Ingon si Apostle Paul, the Apostle Paul warned that in the time of the end, there would be many believers that would be swayed to depart from the faith by embracing what he called doctrines of demons and seducing spirit. In the last days daw, nag-remind si Paul, nagpahinumdum siya, muabot ang panahon sa katapusan, daghan daw nga mga magtutuo, daghang Kristohanon, ang malimbungan o mubiya sa pagtuo. Mubiya diha sa pagpangalagad. Daghang mga tao daw nga malimbungan tungod kay naay gitawag and embracing what he called doctrines of demons and seducing spirit. Naay mga teaching nga ginalabay. Tingala ka karon daghan kayo na. Now, ato makita 1 Timothy chapter 4 verse 1. Now the Spirit expressly says that in a latter time some will depart from the faith, giving head to deceiving spirit and doctrines of demons. Daghan daw ang mga Kristohanon mubiya sa ilahang gituhuan ug mutuo sa mga teaching nga gitawag seducing spirit. And here ato makita in verse 1 sa 1 Timothy, the Spirit clearly says that in the latter times, some will abandon the faith and follow deceiving spirit and things taught by demons. Ang mga Kristohanon nagpiyong gatuo sa mga tao, mabita nag-warning ko, dili basa-basa mo to, diha sa mga gipang post, sa social media, kay ginagamit na sa yawa to deceive the people. Kay sila tagiya na. Nag-warn kong na dili basta-basta magpa-deceive o maminaw gitudluan mo og tarong. Mga tao walay natabang, dili mo'y nag-winsol sa inyo. Dili mo'y nag-deliver. Madeceive lang ato mga tao nga kunuhay mga bright. But dili makita sa trabaho. Imong i-check ang ilang FB, walay na win, walay na disciple, walay follower. Ito sa mga tao na deceive, wala nakarealize, wala gani ni nag-ampo sa ako, wala gani ni nagbisita sa akong balay, wala gani ni natabang sa ako pag divine appointment na ako, wala gani nakahatag ni sa ako ang pamainit. Pagkatapos, kay bright lagi, nakabalunas ka matuuran, mas bright pa siyang pastor. But tanawa ang Biblia, clear. Tungod kay nay seducing spirit. Adunay deceiving spirit. Ato makita, kining word nga, by definition, the word seduce or seducing in this passage, which means slowly draw away from the truth to error. Ang gitawag diay nga seduce or seducing spirit, or the word seducing means, hinaginay-hinay ka nga mapalayo daw sa kamatuuran o muadto ka sa pagtulunan nga mali. And then look at those people. Ang uban namalik, ang uban nakarealize. But luoy kayo mga taong madisip. But kini nakasulat ng daan nga mauni ang mahitabo in the last days. Munang kamo nga naminaw karon ayaw mo naana na sa inyo ako magdinanghag ta. Magdinanghag mo. Di wa ko ilabot, hindi ko danghag. Inyo mga leaders sa ningkamot sa inyo. Taon, andaman mo magpamainit, andaman mo magkaon. Bagtasan pa taon, aron ma-reach out lang ka, matabangan ka. Makaadto kag divine appointment pagkatapos imurang sungagon kay namang gisulti si kuan sa itong nga preacher to. Nabasay na contribute sa imong life.
When you na-realize, gigamit sa yawa, di ay mga taong ginagamit sa yawa, karon aron mga tao malimbungan. Makita ba nimo ang love of God sa ilang kinabuhi? Nga full of hatred? Kita, bisan tao bundakan, tagpultahan, ipagukod, tag-iro. Go lang gihapon kay power si Lord. Murang daghang nakarita itong pagukod o giro. But salamat sa Ginoo, nagrasihan ta. Amen. Ato makita, a doctrine of demons would be any doctrine that draws a believer away from the core foundational truth of God's Word into error and falsehood. Kining doctrines of demon, any doctrines or teaching nga magkapalayo sa usa ka magtutuo sa pinagitawag foundational truth. Kana bang patukuranan sa kamatuuran. Mapalayo ang tao, mauni ang gitawag nga doctrines of demons. Adunay mga deception nga ginabuhat nga wala sa scripture. Klaro kaayong gipang-twist ang mga pulong sa Ginoo. Ginadiscredit ang pulong sa Ginoo. Realidad ni karon. I believe the following are major example of this today. Kining mga butanga nga atong diskutan, nakita nimo mauni ang problema nowadays. This is very dangerous because those who make this claim, listen to this. Delikado siya tungkol kay kadtong mga tao nga naga-claim. Gitawag nato naga-accuse those who are filled with the Holy Spirit or the experience of baptism of the Holy Spirit and operate in the gifts of the Spirit to be accused of operating from Satan. Tungod kinaay mga manifestation, mga giftings, i-accuse hinuon ta nga nag-operate ta under sa anointing sa yawa. How come? Mauni nga klase. Ang tinuod mo i-accuse. Muna ang realidad. Mabitaw na ang Kristohanon, dili magtarong o dili grounded, dili rooted sa pulong sa Ginoo. In these end times, in these last days, according to the scripture, malimbungan gyud. Manang ayog sugot nga malimbungan ka. Listen, any doctrine that teaches people that they can live a lifestyle that the Bible clearly tells that those who practice will send them to hell, but has convinced and persuaded they are heaven-bound and no longer need to repent. Ni ani karon nga nagatudlo nga instead ang tao kung dili ka maghinulsol pa impierno ka, ang ilahano dili malangit ka gihapon kay walay impierno. Ingon ani na nga klase ang tao sa kalibutan karon. Ang yawa na ningkamot nga mga tao dili mo tuong na impierno. Naningkamot ang yawa paggamit sa iyang mga alipore, sa iyang mga agent aron ang mga tao malimbungan, aron mo tuo nga ang Ginoo wala nag-andam og impierno. Nga ang ilang destinasyon langit. Saan yung pagsakag langit nga na may requirement dito, na may standard dito? Manayong, di gani ka kaanay simbahan, kaanto niyong kaglangit. Woo! Gusto kag langit, di gani ka matong simbahan. Pagsunon pagani. Tapos gusto langit. Tapos ang binuhatan pang impierno. Oy, pag hinulsol, pagmata. Ayaw magpalimbong ani mga nagtudlo ug bakak. Nga okay ra nga klase nga lifestyle kay mo man usurod, malangit ra gyud gihapon ta. Ayaw magpatunto. According to the scripture, you will know them by their fruits. Makita na sa atong trabaho, makita na sa atong binuhatan. Napay mas delikado, any doctrine that teaches that the book of Revelation has already been fulfilled and reduce it to an allegory takes away the fact that God will one day pour out His wrath upon the earth in 7 years or in a 7-year period called the tribulation. Igsoon, adunay na mga pundo karon di la mo tuo sa book of Revelation. Kay panghadlok daw. That's why di mo tuog end times.
Dili mo tuog in times. Si Bishop Rod ng hadlok ra na. Igsoon, ang Book of Revelation, gisulat sa Ginoo aron ka padaygan kung unsa ang incoming events. Unsay mahitabo in the future. Di na ka moadtog fortune telling. Di na ka moadtog sana nga mga board din ha para lang makabalo ka sa imong ugma. Ayaw na. Lord, dalang uban mo adto dito aron magpahimalan kinsa kaya akong partner, Lord. Mauni nga sitwasyon karon panahon. Makiramdam lang ka, makabalo jud ka kung kinsa gi-prepare ni Lord. Di ba? Kung i-open lang nimo imong hunahuna o ang imong kasing-kasing, nara din sa imong palibot. Di na kailangan matog fortune teller, binuangan ka lang. Ay, nako. Nay mga doktrina karon nga nagatudlo nga ang Book of Revelation natuma na daw. Imagine ka. Nay part or portion nga natuma na like for example the 7 seals of judgment. And nowadays makita nimo nga naang yun, naang 7 seals. Pero wala pa nahuman ang Book of Revelation because the 7 seals in this makita nimo only in chapter 6. Ang Revelation up to 2022. Ug wala pa nag-second coming. How come nga moingon nga natuma na? Wala pa nag-millennial reign. How come nga natuma na? Tanawan nyo na. Wala pa nahitabo. Ang wrath of God, ganong moingon nga natuma na. Wala pa nahitabo. Ang battle of Gog and Magog, ganong moingon nga natuma na. Makita ninyo, unsang klase nga paglimbong sa mga tao. And here, any doctrine that promotes hatred against the Jewish people and Israel called replacement theology. Napo na grupo yung inanak karon. Na gusto nila nga ang mga tao masuko sa katauhan sa Israel. Ako iklaro ninyo, ang mga tao nasuko sa Israel, kadtura mga demonized. Ang mga katauhan nga susuko sa Israel, kadtong walay Ginoo. Kay kung ang imong Ginoo tinuod, dili ka masuko sa Israel, imo silang iampo, imo silang i-bless. Realidad na makita sa binuhatan. This is just a few main doctrines that are very prominent in the body of Christ that has unfortunately found its way into many churches and denominations today. Ako ning gisulti tungod kay why nagsulti. Kidaghan pod nga mga pundok nga nagtuo pod ani, partly nagtuo. Nga wala na moving, like for example, wala na moving sa Holy Spirit, kaya ang Holy Spirit, kaya niadto pa na. Mali. In-game karon, end times karon, dispensation sa Holy Spirit. How come? Ganay denomination maingon nga wala na ang mga signs, wonders, and miracles kay dili na karon, wala na human na to at lang na Book of Acts. Mali. Nganong inyo mang usbon ang pulong sa Dios. Ug tuhuan ninyo ang mali. Ug mao ni ang rason nga adunay gitawag disunity or division in the body of Christ. Nagkalahi ang pagtulunan nga klaro ang pulong sa Ginoo, dili mo'y tumanon ug dili mo'y ikinabuhi. Ug mao ni ang ugat sa atong pag-ampo tonight. Daghang deception ang girelease sa yawa. Daghang mga demonic forces girelease sa yawa aron daghan ang malimbungan ug mao ni karon ang atong tutukan sa atong pag-ampo. I-identify nato kini nga mga spirit behind nini nga klase nga mga pagtulunan nga naglimbong sa mga tao. Kaluoy sa inyong amigong uban nga nituo ni ining pagtudlo. Now karon pwede na day mo dawat sa number sa 666 imong amigo. Imong papards luoy kayo. Kay okay na day mo dawat sa number sa 666 maluwas mo ni gihapon. Pagkaluoy sa imong amigo, imo tong amigo tong duha. Ha? O dili na. Karilan siguro. O basigang yun. Imagine ka. Okay lang mo dawat sa number sa 666 kay maluwas gihapon. Pagkaluoy sa... Adi mo amigo ato no? Pagkaluoy. Amigo ni Pamila to. Pagkaluoy. Naunsa na karon. Nagka-worse ang teaching ba? Mura po nahitabo kanito sa gitawag SOAR. Itong fathering. Mao po na.
nga isyu. Ni magbadlong, di mo tuo, kay mga bright lagi. In the end, yabo. Kay magkita, good morning Jesus na. Iyang papa, magtatay ka na ko. Ang anak magpatatay na siyang papa. Baliktad ng utok na unsa na ni. Tinuod na. Nahitabo na sa damang. Dili magmatngon sa mga teaching na dili na biblical. Dili man dahil na nila kana bang kuandayon nga halata. Hinahinay man na, i-change, ina na ba? In the end, imagine ka, wala na gusto rapture, wala na second coming. Kay Jesus is in you naman, the hope of glory, na naman sa imuha. Gisundog po na itong atong silingan, as buhangin. Silingan, puro na itong silingan. Gisundog na po sa itong silingan dito. Nga human na ang second coming. Naunsa naman taon mo eh. Kinsa na di ay si Jesus? Ako na. Mauni ron. Imagine ka, ana. Now, di pa kita mag-learn, ana. Kung ato lang din ang paminaw ng pulong sinog, tumano na to, no? Nga mataka ba itong paminaw ang mga tao nga, way, klaro di gani. Makita man na sa binuhatan. Tama sa binuhatan. Di mo gani halos magampo. Nakadungo pa mo magampo? Makita mo yung Stevie, nagampo ba? Nag-intercede ba? Nagpatiliwala ba para sa mga tao? Wala. Makita. Di man ta siguro nagpiyong, no? Dili man siguro. Pag ako'y maingon nga ako'y manluluwas pas kang gubuta siguro sa Monteres. Nakasabot mo sa kumuti pasabot. Ako saved by grace. Nagrasyahan lang. Dili ko manluluwas. Dahil nagkaroon kanang si Bishop Rod, wala mo, declare na ba? Masama akong i-declare. Nga nagrasyahan raman ko. Naluwas ko tungod sa grasya sa Ginoo. Dili ko manluluwas. Ako nang iklaro ninyo. Gigamit lang ko sa Ginoo aron magdumala aning nga movement to pray and fast for the people. To pay the price. Get-travel ko aron nga daghang makadungog sa mensahe sa Ginoo. Bisag gikapoy ko ni anhi ko para mag-late sa prayer. Pwede nyo kong mahulay ba? Kagabi na human mi, alauna na. Gisiradaan namin dito sa doon sa Dusitani. Close naman. Bayang magiliw na. Ang saan lugar to? Toms and Buray, something inana. Ni ana nagutaw ng kasi, sir, namigiandam nga lamisa sa gawas. Dito lang mo, sir, manira namin. So, namalihit mi dito. Kung mamamin ako mag-istorya. Kabalo mo sa kuha pagmulakaw. Bakutob nga na mo abli. Tapos, of course, panagsat, every other month kumusaka og Cebu mo na nga mga pastor taong dito maning kamot yun nga makabanding ko. Sige, magkapita. Kaya sabi, pagbanding, mag-isistoryaan ng nag-commissioning ko, busy, kaya kung si pamandong ng mga tao. Realidad ni. Kaya kung wala lang, dili lang ni kausa sa Ginoo, kaya hire yung tao matulog rin sa Monterex. Ako na iklaro sa inyo. Pero kausa ni, nga way nagtrabaho. Dito karon sa Lapu-Lapu na madlong ko. Ingko kining inyong mayor karon diri ba? May gani kay wag mi nakita, kay nakita mi ako isang maestritan. Imagine ka, humana ning daog na. Ang epekto sa audit nga ang mga akong gipapicturean ni Tel akong ipadala sa Malacanang para makulang attention ba kay nag-abuso ba. Imagine ka ng postino. Bali na ang nagunit niya wirings na lang, live na. Di man lang makapahipos. Mura nagmanananggal ang kuan, ang wiring. Naputol man ang lawas. Sa audit ba? Nahuman na lang eleksyon, wa na hipos. Ang ubang wiring naa mismo kanang punta inganyo, kinadiha ang mga 5-star, 7-star hotel, nasa kalsada. At ubangan sa barangay, di ni mahipos. Kung sa mong klase nga mga leader. Ikaw ay nakabadlong sa inyong mayor, ay nakabadlong sa inyong mga councilor, di sa nakmalumang hipos. Yun anak, Lord, unsa naman yung tao na nga ako yung mga pastor. Kamu magtarong mo ha?
Dapat ka muna maging mayor sa 2025. Naabay sense ang akong gustong ipaabot? Nang lingkod na sa posisyon. Mismo wiring nangatumba ang poste di mahipos. Ang poste mo halok na sa kalsada, dili hiposan. Sa mga klase, unsa yung mga utok sa tao karon? Okay, ang naisala daw, yung sala, dili na mo nasala, pilditi na og globe, kasi sila nagbutangan na. Unsa mga klase nga mayor ka, di ka pwede makatawag, makabadlong sa pilditi o globe. Yan ako yung di spirit na kayo ko, mas stress ko ani kung inani permanente. Makita ni mo ba ang mga kung gigna mga pastor, pagtarong mo, nanay si sugod mo sa 1728 ng commissioning, so 3,000 plus. Tanang churches, sige, bantay mo. Karong 2025, dapat inyo nang ilisan. Ayaw nyo nagsuportahe. Nangita nyo kung pamaagi, kaya na may kontak ko, tawagin si Mayor, ako istoryahan. Isog na ba kayo na bishop? Sa may kasokolan na, demonic, tapos ako, alagad sa Ginoo. Usara na karibyok, no? Surrender, parago, sila pa. Dapat mo makasabot, no weapon formed against us will prosper. Mga anak na sa Ginoo, gusto tag kaangayan, gusto ta og katarong. Tama na itong panahon ng mga anak sa Ginoo mahadlok sa mga anak siyawa. Dili sila tag-iyas kalibutan. Nakita ba na tanawa na? Sa inyo tanawa, normal na? Asa pa mga picture? Tanawa doon na. O niya, kung mabundakan ka na karon. Tapos sa barangay na nakabutan to, rescue unit. Ano maghulat man ka, magbuta kag rescue unit, huwag mo na trabaho para maka-rescuehon. Sa mga klase nga utok na. Imagine ka. Mo tang manananggal, ning lupad na siguro. Now, nakita ninyo. Salamat kayo, James. Media team, salamat kayo. Okay sila, no? Ako lang isulti, no? Mong gawas, no? Kahibulungan ning atong media ba, no? Isulti lang ako mong gawas. No, dili. Dit makasabot mo. Naay basis nga nung nag-react ko. Naglingkod na mo. Napag-portion diha, ni anak tong si Nathan nga nag-drive sa ako, Bishop, muna balay sa mayor. O sa vice mayor. Wala na lang ko ni tingog. Balay sa vice mayor. Asa di tig-agi ang vice mayor? Sa diriya po Bishop. Diri siya mo agi ni kalsada. Wala niya nakita ng wiring diha. Siya ambot lagi. Nakuha pa na niya nakita diha. Abot sa unahan mo. Muni ang balay sa congresswoman. Napoy konsyal. Balay sa konsyal. Atbang lang sila sa kanabang si tao kana barangay hall. Ingko grabe na gid ni Lord. Insa naman tao ng kalibutan no na? Nakasabot ba mo sa kalibutan nga tong gipuyat? Binuangan lang mga tao. Kuwaon lang ang buto pagkatapos dili mo trabaho tarong. Munang mingon ko ninyo, kinahanglang yun nga naay mag-ampo. Kinahanglan nga naay mag-ampo. Sige, manindog ta. Identify nato ang mga deceiving spirit, mga false teaching. Hurabayasende sikarababayasende. Hurabayasende sikarababayasende. Urababayasende. Right now. Urabayasende sikarabayasende. Pray in the spirit. Speak in tongues. Speak in tongues. Urabayasende sikarababayasende. Urabayasende sikarababayasende. Rababayasende. Oh, sikarabayasende. I come against you, spirit of deception. Hallelujah. Urabayasende. I blind and bind the spirit of deception. The spirit behind aning a preacher nga nagadeceive sa mga tao. Nga diin, wala na ang tithing tungod kay balaod na. Urabayasende, humana ang balaod. Wala na ni nga mga butang.
Kini nga prinser nga behind, nga bisan mo dawat sa mark of the beast, matatakan, maluwas, gihapon, I blind that spirit. And I command going to the abyss. I speak judgment. The other princess. I speak judgment. I speak judgment because fear. I speak judgment. Pain. And deceiving. Lifting. Urabaya sende, Rababaya sende. And deceiving. Rababaya sende. Right now, in the name of Jesus. I bind in the name of Jesus. All the works of the enemy for destruction. I bind the spirit, and I command go into the abyss where you belong in Jesus' mighty name. Urabaya sende. Sikarabaya sende. Oh, Urabaya sende. Right now I bind the spirit behind. Jezebel! I command Jezebel spirit, go into the abyss where you belong. Go. I speak judgment. I speak judgment of you, Jezebel. The spirit behind slander, malicious speaker, gossip. Even the spirit behind malice. Go into the abyss, Sika Rababaya sende. I speak judgment. For the spirit to deceive your people, to accuse your people. Oh, Rabaya sende. Sika Rabaya sende. Pray. Speak against those deceiving spirit. Oh, Rabaya sende. False teaching. I rebuke you in Jesus' mighty name. Oh, Rabaya sende. Oh, Rabaya sende. Sika Rabaya sende. I declare destruction in every stronghold and speak judgment every strong man. Even the spirit behind political arena, I blind you and bind you and command you, and I speak judgment on you in Jesus' mighty name. Oh, Rabaya sende, Rababaya sende. Oh, Rabaya sende, Rababaya sende. Sika Rabaya sende, Rababaya sende. Angels of the Lord, hold back the kingdom of darkness, the agent of Satan. As I declare confusion in the underworld. Oh, Rabaya sende, Rababaya sende. Sika Rabaya sende, and all the plans of the enemy will be shattered in Jesus' mighty name. Oh, Rabaya sende. Sika Rabaya sende. I rebuke spirit of sickness, go into the abyss. Spirit of sickness, go into the abyss. I apply the blood of Jesus from the 39 lashes, and I command this body to be healed in Jesus' mighty name. Be healed, be rejuvenated in Jesus' mighty name. Hallelujah. Oh, I rebuke spirit of sickness, pestilence, famine. Oh, Rabaya sende, Rababaya sende. Oh God, Father in heaven, cover your people. I-cover ang Davao City. I-cover ginawa mo mga panimalay. I-cover ang imong kalagan. You are our protector. You are our Lord. Ikaw ang nag-provide, nag-protect ka namin. Oh, Rabaya sende. Oh, Rabaya sende. Lord, we pray for our mayor.
wisdom in every undertaking. We pray for our Vice Mayor, all the councilor, Upper District, Second District, and Third District. Lord, give wisdom to our political leaders. Nga mabuhat ng trabaho sila sa tama. I pray, Lord, we pray for all the barangay captains sa 182 barangays. We pray for all the barangay captains, Lord, that they will work accordingly. Mag-perform sila sa eksakto, Ginoo. Help our leaders, O God. We pray for the PNP. Lord, sa among city director, sa tanang station commander sa Davao City, give wisdom, give wisdom. Even sa among public safety and security, sa among NBI, PDEA, CIDG, hallelujah, Lord, give wisdom. Allow your people to invade in every station. Oh, Baba Yasende, we pray for our RD, our regional director, hallelujah. Give wisdom, give wisdom. Lord, I pray for all our leaders, oh God. Lord, give them the fear of the Lord, hallelujah. Oh Lord, makinsulti kanila, magpadayag ka sa ilang pagmamahulay, sa ilang pagpangapulong, magpadayag, makinsulti ka kanila. Urabaya Sende, we pray for your people. Lord, na magkaroon ng wisdom sa pagpili sa mga leaders in coming elections. Urabaya Sende, Rababaya Sende. Urabaya Sende. Speak in tongues, speak in tongues, speak in tongues. Let your voices be heard. Pray for your barangay, pray for your barangay. Pray for your barangay captain, your barangay councilor, for leader. Pray, pray, pray. That their heart will be open for the gospel of Jesus Christ. Lord, I speak salvation of law in our Davao City. Even Davao region, oh God, I speak salvation. Rabaya Sende, Rabaya Sende. Sikarabaya Sende, Rabaya Sende. Lord, let every barangay makanter sa imo mga Lord, we pray for transformation. Our heart cry, Lord, we cry for transformation. Revival spirit, revival spirit, revival fire flow. We pray for transformation even in DIR. Yes, Lord. Diha sa DSIS, SSS, Lord, sa tanang department, Lord, sa Davao City, DSWD, even DPWH, oh, even sa Water District, we pray for transformation. Urabaya Sende, we pray even sa globe, sa sun, kaniin sila maghatang sakto nga serbesyo, may sakto ka nang ibayad sa ila. Oh, Rabaya Sende. Go, 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 pray, 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 pray. Let your kingdom come and your will be done in every Pray, pray, pray. I-pray imong silingan karon. Kanang imong mga marites nga silingan. I-pray. Kanang imong mga persecutor. Ipag-pray. Na tonight, ang Ginoo na ipagabuhaton. Kanang imong silingan, manawag di mo, magpatabang di mo. Manawag kung magpaampo di mo. Lord, we pray for our neighbors in Monterey, oh God. Lord, ikaw ang Diyos magapabuhat, magapaglihok. We pray that they will be saved, oh God, by the precious blood of the Lamb. Hallelujah. Oh, Rabaya Sende, Rabaya Sende. Sika Rabaya Sende, Rabaya Sende. Lord, let both We pray, Lord, sa administrator, meaning to real Kim, oh God.
God, even the barangay na nag-holy, Lord. We speak blessing, oh God. We speak favor, Lord. Hallelujah. We speak, Lord. Lord, open their hearts for you. Hallelujah. Pray. Pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Hallelujah. We command the angels of the Lord to arrest all unclean spirits and demons inside Davao City. Arrest them by the power of the name of Jesus Christ. Hallelujah. I command the angels of the Lord to arrest all deceiving spirits. Spirit cannot cause of deception. I speak judgment sa mga preachers. Ginagambutlo o bakak in the name of Jesus. Lord, we pray for the churches in Davao City. We pray for the denomination in our city. We pray sa tanan kahit sa denomination. Give them an enlightenment. Give them the heart, oh God, that your body will be united, oh Lord. Hallelujah. We pray for the unity of the body of Christ in this city. Na mahunong na ang pagpagdaot kanto sa uban, pagpagslander sa uban. Nga doon ay tinuod ka repentance sa ilang gibuhat sa pag-accuse sa uban, sa pag-speak na kulto ang uban. Oh Lord, have mercy. Have mercy. Oh Rabaya Sende, Rabaya Sende. Oh Riga Sika Rabaya Sende. Pray. Hallelujah. 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 A shout of victory. Hallelujah. Oh Lord. We bring back all the glory, all in adoration and thanksgiving. Abba Father. Thank you for granting our prayer, our request. Hallelujah. Hallelujah. In the book of Philippians chapter 4 verse 18 and 19, nag-ingon ang pulong sa Ginoo. I have received full payment and have more than enough. Kinsa man diha nakadawat ng full payment gikan kay Lord. Ang imong gininhawa full payment na. Amen. Then ingon siya diri, I am amply supplied. Tanan nga imong gikinahanglan, gisupply na daan sa Ginoo. Amen. That's why ayaw kakapoy sa pagtanom. Every time magtanom ka, butangig pagtuo. Ayaw pagduha-duha. Ayaw hugawi ang imong huna-huna. Amen. Kaya ang Ginoo nagtanaw sa atong kasing-kasing. Because without faith, no one can please the Lord. Amen. That's why ikaw karon andaman na imong pinaka-the best nga seed. Ingna imong tapad, ayaw kakapoy sa pagtanom. Kaya ang pagtanom dapat dili maundang. Aron ang harvest, dili pod maundang. Amen. And the Lord promised, and my God will meet. Atong basahon ning verse 19. And God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ingna imong tapad, and God will meet
our needs. Amen! Amen! Atong ihatag atong pinaka-the best diha kay Lord tonight. Woo! Manayaw ta! Casting my cares aside, I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good, is good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow, trust in what you say. Today's the day. I'm putting my fears aside, I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good, is good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow, trust in what you say. Today is the day. Hallelujah! Today is the day. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I'll live for you. All my days I'll live for you. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. All my days I live for you. All my days I live. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow, giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow. Trust in what you say. Today's the day. Today's the day. Today's the day. Today's the day. Today's the day! Amen! Declare today that the Lord is our protector. The Lord is our provision. Amen! Tuoy lang ang Diyos ang tanan mag-provide sa tanan nga imong gikinahanglan. Ayaw kawala sa paglaom. Everything that you need, gikan sa Diyos. Pwede kita mangayo sa Ginoo. Amen! Father in heaven, in Jesus' name, tanan Lord, nga gikapuyan na sa pagtanong, mabalik ka na nga fire. Fire inside of us, oh God. Fire sa pagtanong, Ginoo. We cancel all the deceiving spirit. In the name of Jesus, even the love for mammon. Lord, wala na'y gahom in the name of Jesus. Thank you, Lord. Lord, ang matagusa ka na mo imong panalanginan. All our needs will be provided because you are our Lord, all-powerful. Our Daddy in heaven will provide all our needs. Dalaygon ko, Diyos, we apply the blood of Jesus nini nga mga offerings sa imong mga katauhan today. Salamat kay Ginoo, silyuhan nimo Lord sa imong hamiling nga dugo. Tanan o ang tanan
before ko mo and isa pod sa ilahang mga ginasultingan nung di na ta mag-tithe karon tungod kay wala na daw kuno kay grasya na ta. Nanadaw kuno ta sa grasya. Si Jesus wala na daw kuno nag-discuss sana. Even si Paul wala na daw kuno nag-mention og tithe. But I will show you just one verse. Nga magpamatuod nga Ginoong Hesus nagsulti nga padayon mo paghatag o pagbalik sa Ginoo sa inyong mga tithe. Luke chapter 11 verse 42. Luke chapter 11 verse 42 in the New Living Translation. Ningon siya dire, "What sorrow awaits you, Pharisees, mga religious leaders ang giingnan ani. For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens, but you ignore justice and the love of God." Yun siya, you should tithe. Inanay mong tapad, you should tithe. Ano pagod siya? Yes! Yes! Nag-remind lang siya nga dili ka dapat, but do not neglect the more important thing. Ngayon sa yung more important thing? Love, justice, and, sa ko na to? And the love of God. Justice and the love of God. Ug salamat ng atong makasing-kasing puno sa gugma sa Ginoo. Amen. Ug naang hustisya sa Ginoo naa sa atong mga kasing-kasing. We just want fair and just no nga pag-judge. Even sa uban, hindi ta judgmental. Kasi naman nag-judge kung sa ato kita nga nag-tithe, kita na yung pang-judge. Pero salamat sa Ginoo nga di na to kalimtan. So again, I just want to clarify. Nga si Ginoong Hesus nagpadayon og sulti ka nato. You should tithe. Ingon siya, yes. Amen? And I would like to just give you this verse in 1 Chronicles chapter 19 verse 13. Sa akong pag-encourage sa ato ang tanan to encourage more your people nga moanig sa ato ang night of power. Because natay kausa nga ato ang gina-fight ani. Ingon si Lord sa ato, be courageous. 1 Chronicles chapter 19 verse 13. Be courageous. Let us fight bravely for our people and the cities of our God. And may the Lord's will be done. Raise your hands towards heaven as we declare this priestly blessing. Uye bareka ka Adonai veshmareka. Oya ayara Adonai panabaleka bikunika. And yes Adonai panabaleka biasamelika shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you and be gracious to you. Yes. The Lord turn His face towards you and give you shalom. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Great wealth and courage. Yes! From the Lord, be always be with us and boldness and His love. Pierce our hearts away. And all the people of God say, Amen and Amen and Amen. And Okay, amen. before sa atong announcement, nasa tay kantahon kadali. Natay kanta? Oh. Power. Birthday sa atong Mrs. Bishop, mga tata! Mrs. Bishop, mga tata! Mrs. Bishop, mga tata! Mrs. Bishop, mga tata! Mrs. Bishop, mga magpabilin tong na mga gift. Ang walay gift, pauli na. Bitaw, dili. Announcement sa... Okay, so announcement. This coming Sunday is
dili pa makaskwelahan na, dili na pwede mag-school. Next time, kung magpa-enroll pa karong Sunday. So kung napay ipahabol, karon ng Sunday dapat. Okay? So shalom everyone! So, katong maghatag og gift, pwede na hinay. Hinahinay na o Thank you, doon. everyone. Okay. So, Night ngubay, of power hanay po pa yun. sila. Katong nahanay na. Sige, dool na mo. Power kaya nga birthday. First gift of birthday power. gift, Ninong. Power ang gibuhat ni Lord. There is the power talaga. Grabe. Pour out ni Lord. So, ayun. Dito na po nagtatapos ang aking video.